Praise God. Tayo po ay maganda ng ating mga puso at sarili sa pakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang gagamitin pong daluyan sa gabi pong ito, pakilala po Brother John. Elder Praise the Lord. Disciple, dilit walang ibang ating minamahal Amen. na kapatid, Brother Medi Cabello. Praise God. Awitin po natin. Through the years you made it clear that the
aming nasa langit, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Patuloy po namin hiling na kami samahan ng Espiritong Banal, pagpalain ang mabuting balita at ang lahat ng aming pangangailangan. At aangkinin namin, O Diyos, ang masaganang buhos ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon nagdiriwang sa katalingan, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Aming lakas at pag-asa naririto sa dilim, nakahanda tulungan ka. Alleluia, nabi na siya ang kasama sa hirapan at ikawan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, daming lakas at pag-asa. Alleluia, Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Isa pong pinagpalang buhay, mga kapatid, kapamilya, kay El Shaddai. Happy anniversary po sa ating lahat. Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay aking hanguin sa aklat ni Isaiah, Kabanata 43, talata 1 at 2. Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Mga kapatid, sa Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pwede na po kayong magsiupo, mga kapatid. At patuloy ko po kayong inanyahang makinig ng salita ng Diyos.
Ang aking binasa mga kapatid ay 2 verse mula sa aklat ni Isaiah. At ang verse po na ito ay tumutukoy sa tinatawag pong pinakamakapangyarihang pangako ng Diyos sa mga taong patuloy na magtitiwala sa Kanya. Kaya mula po sa verse na ito mga kapatid, ito yung topic na nais kong i-offer sa inyong puso. Yung salitang hindi ka mag-iisa. O yung salitang you are not alone. Hindi ka nag-iisa, hindi ka mag-iisa. Bakit? May nangako po sa atin na makapangyarihang Diyos na sinasabi, huwag kang matatakot dahil sasamahan tayo ng Panginoon. Makikinig po ba kayo mga kapatid? Isaiah 43 verse 1 and 2 provides a powerful message of comfort and assurance rooted in God's character and promises. The main points of the verses are, God is the creator and redeemer of His people. He has called them by name, and they belong to Him, and He promised to be with them through life trials. Pangako po yan ng Diyos, mga kapatid. Maraming tao na nangangako sa atin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, pero minsan po nakalulungkot kapag dumating yung sandali ng ating pangangailangan, wala sa tabi natin ang taong ito. Marami pong taong nangako sa atin na magbibigay ng saya ng puso. Pero ang katotohanan at kabalintunaan ng buhay sa mundong ito, kung sino po yung taong nangakong magpapasaya sa iyo, ito rin yung taong madalas magpaiyak sa iyo. Bakit? Sila yung taong makasasaling ng iyong damdamin. Pero mayroon pong nangako sa atin na siya lang ang makatutupad ng pangakong ito. Yung salitang, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Bakit? Makapangyarihan po ang Diyos na ating pinuntahan sa lugar na ito. Kung babalikan po natin ang verse 1, mga kapatid, ng aking binasa, offers a message of comfort, identity, and assurance in God's love and protection. Ang salita ng Diyos, ang sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 43, ngunit sabi dito, huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ang verse na ito, mga kapatid, ay nag-o-offer sa atin ng mensahe ng comfort, identity and assurance in God's love and protection. Bakit? Inaari po tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Inaari po tayo ng Diyos na masterpiece o nilikha tayo ng Panginoon. At dahil nilikha po tayo ng Diyos, pinananagutan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Ang verse 2 na ating binasa ay nagtuturo po sa atin ng God's presence, protection, and power are available to believers in times of trouble. Yun pong presensya ng Diyos, yung protection ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, ay lagi pong available sa atin. Laan sa atin, dumaan man tayo sa matinding trouble ng buhay. Kaya kita po ninyo mga kapatid, kahit may mga pagsubok tayo at problema, kapag tumawag po tayo sa Panginoon, hindi papayag ang Diyos na hindi tayo magtagumpay at makarating sa isang maginhawa na buhay. Amen. Andyan pa ba kayo? So balikan po natin yung aking binasa. Maikli lang ito mga kapatid, pero very powerful ito. Masyado makapangyarihan na kung ilalagay po natin sa ating mga puso, mawawala yung takot sa atin. Mawawala yung pangamba, mawawala po yung agam-agam na anuman ang sitwasyon na daanan natin pausad ng panahon, nakatitiyak po tayo na may Diyos na sumasama sa atin, may Diyos na lagi available sa ating buhay. Basahin ko ulit mga kapatid, Israel, itong sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita.
Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Kung pangahawakan po natin mga kapatid ang mga verse na ito, tinitiyak po sa atin na walang problema ang mga anak ng Diyos na hindi niya kayang lusutan o tawiran dahil sasamahan siya ng Panginoon. Literal po mga kapatid, magbabahagi ako sa inyo. Sabi dito, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, o sa ilog, hindi ka malulunod. Balikan ko pong isang istorya sa aklat ni Daniel na kung saan pinatunayan po ng Diyos na kapag nagtiwala sa Kanya, sasamahan ng Panginoon na naman ang sitwasyon na kanilang daraanan. Sa aklat ni Daniel, dumating po yung pagkakataon ng hari na si Nabucodonosor ay nagpagawa po ng isang malaking rebultong ginto at sinasabi sa kanya mga nasasakupan na kapag tumunog ang mga instrumento, kailangang sumamba kayo sa aking ipinagawa. Meron pong 3 kabataan na galing sa lugar ng Jerusalem na nabihag ng panahong iyon. Si Shadrach, si Meshach at Abednego, at ang 3 ito kilala po nilang Diyos ng Israel. Naniniwala sila na ang Diyos na ipinakilala ng kanilang ninuno, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nang dumating yung pagkakataong tumunog ang instrumento, sa halip ng 3 ito sumunod sa ipinagagawa ng hari para sambahin yung rebultong kanyang ipinagawa, yung 3 kabataan na natiling nakaugnay ang diwa sa Diyos na kinikilala nilang makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Sa madalit sabi po, hindi sila sumunod doon sa ipinagawa ng hari. Kaya nakita ng mga tao sa paligid na namamahala sa palasyo at isinumbong po sa hari. At alam po ba ninyo kung anong parusang nakapataw sa hindi pagsunod sa ipinagawa ng haring ito? Pinainit ng 7 beses ng pugon upang ihulog yung 3 kabataan. Nang ihatid ng mga maghuhulog sa loob ng pugon ng 3 kabataan, una pa po silang nasunog. Una pa silang namatay. At pagkalipas po ng ilang saglit, nang titigan ng hari, yung loob ng pugon at silipin niya, ito po yung dulo ng istorya mga kapatid. Sabi dito sa Daniel chapter 3 verse 23 to 25, samantala yung 3 ay tuloy-tuloy na bumagsak sa naglalagablab na apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog at yung isa ang tingin ko'y Diyos? Napakinggan po ninyo mga kapatid, literal na pangyayari na naganap sa buhay ng 3 kabataan ng panahong iyon. Yung mga tao po na naghulog sa kanila sa lugar ng pugon, mauna pang nasunog kahit hindi nakapasok sa loob. At ang 3 ito ay inihugos doon sa pugon. Nang tignan ng hari ang kalagayan ng 3, ano po ang kanyang nakita? 4 ang nasa loob ng pugon na naglalakad-lakad doon at mismong galing sa bibig ng haring ito na ang sabi niya, ang isa ay Diyos. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Ang pangako po ng Diyos ay ginagawa niya sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Dito po sa 2 verse na aking binasa, sabi ko sa inyo, ito po yung powerful promises ng Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At ito po'y pwedeng ilapat natin sa ating sitwasyon sa panahong ito. 36 years na po ako sa ministry. 36 na taon na akong mangangaral ng salita ng Diyos. Sa tagal po ng panahon ng aking paglilingkod, marami nang humingi sa akin ng pray-over and counseling na dumaan sa mabibigat na problema sa buhay ang mga taong ito. Narinig na ng aking tainga, nakita ng aking mga mata, ang mabigat na sitwasyon na pwedeng daanan ng isang tao
sa pamamagitan po ng paghingi nila ng pray over and counseling. Subalit ito po magandang balita mga kapatid. Sa 36 na taon kong paglilingkod sa Panginoon, nakita ko na rin, wala pong taong sumuko sa Diyos na hindi inayos ng Diyos ang kalagayan sa buhay ng taong ito. Dito po sa 2 verse na aking binasa, iaalok ko po sa inyo mga kapatid ang ilang paraan para ma-enjoy natin ang mensahe ng 2 verse na ito. Una yung salitang trust in God's promises. O sa ating sariling wika, magtiwala po tayo, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Anong isang pangako na dapat nating panghawakan? Sabi ng Panginoon sa Old Testament. Sabi ng Panginoong Jesus sa New Testament, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pwede tayong talikuran iwan ng mga taong inaasahan natin. Pwedeng dumating ang pagkakataon ng mga taong ito naroon sa kabilang side. Kapag dumaraan tayo sa trouble ng buhay. Pero salamat na lang, may Diyos na tapat sa kanyang pangako na ang Diyos na ito, kapag ating pinagkatiwalaan, ginaganap niya sa ating buhay ang kanyang sinalita. Isang pangako po ng Diyos na dapat nating panghawakan, sabi ng Isaiah chapter 46 verse 4, Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo, hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Amen? Kaya hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba. Kahit pumuti yung ating buhok, kahit magkaedad tayo, ang sabi ng Panginoon, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kung kayo ay ligtas at laging kalingain. Unang bagay mga kapatid, para ma-enjoy po natin ang mensahe ng 2 verse na binasa ko sa inyo, trust in God's promises. Magtiwala tayo, panghawakan natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa mga kapatid, yung salitang find comfort and strength in His presence. Sa ating sariling wika, hanapin po natin yung aliw at kalakasan sa presensya ng Panginoon. Nung nasa Israel ako, sabi ng isang sister sa akin, Brother Medeng, sa pakikinig ng salita ng Diyos, diyan ako humuhugot ng lakas. Yung sister po na ito, mabigat yung kanyang trabaho, caregiver. Mabigat yung Israelitang kanyang inaalagaan na hindi na kayang tumayo. Kaya kapag inupo niya, inihiga niya, ibinaling niya, talagang mahirap po mga kapatid sapagkat balingkinitan lamang si sister. At ang sabi niya pa sa akin, Brad, yung mga mahal ko pa sa buhay sa Pilipinas, pasakit paminsan ng aking kalooban. Kapag hindi ako nakapagpadala ng remittance, sa oras na alam nila, sinusumbatan pa nila ako at sila pang may ganang magtampo. Samantalang naghihintay lamang sila ng blessing na ipadadala ko sa kanila. Pero salamat sa Diyos. Kahit mabigat yung aking trabaho, pasakit minsan, yung mga mahal ko sa buhay, may gawain si El Shaddai. Sa presensya ng Panginoon, diyan ako humuhugot ng lakas. Amen? Di ba nyo na mahina mga kapatid? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ka mag-iisa. You are not alone. Bakit? Kahit nasa kwarto ka, kahit mabigat ang iyong pinagdaraanan, nasa loob ka ng kwarto, kapag namalagi ka sa presensya ng Panginoon, tinitiyak sa iyo ng Diyos, yung aliw ng buhay at sa iyo ng puso, ihahatid ng Panginoon sa iyo. Ito po pahayo ko sa inyo. Ito yung aking ginagawa sa umaga. Pagising po sa umaga, hindi ako nagmamadaling lumabas ng kwarto. See to it na mayroon akong quiet moment o time sa Panginoon. Ang ginagawa ko po, inilalatad ko sa Panginoon
ang lahat ng gampanin o trabahong nakasalansan sa aking isipan sa maghapon ng buhay. Uulitin ko mga kapatid, hindi po ako nagmamadaling lumabas ng kwarto. See to it na mayroon akong quiet moment o time sa Panginoon at aking isinasalansan, inilalatag sa harapan ng Diyos ang gampanin sa maghapon ng aking buhay. At alam po ba ninyo, ito ang aking simpleng prayer sa lahat ng aking gampaning inilatag sa Panginoon. Una, sinasabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mainam na kondisyon ng katawan. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Kahit wala po kayong masyadong trabaho, kung hindi mainam ang kondisyon mo, hindi maligaya ang maghapon mo. Pero kahit tambak ang labahin mo, marami kang hugasin, marami kang plantsahin, marami kang gagawin, pupunta ka pa ng gawain, subalit humingi ka sa Panginoon ng mainam na kondisyon, mararanasan mo ang lakas na galing sa makapangyarihang Diyos. Amen. Ikalawa po, ito yung sinasabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng payapang isipan. Bigyan mo ako ng payapang isipan. Bakit? Sa katotohanan ng buhay, mga kapatid, marami pong nakaiinis na sitwasyon na iniaalok ang mundo para mawala ka sa tamang disposisyon ng buhay. Amen. Makita mo yung wallet mo na walang laman? Hindi ba? Minsan nakaiinis iyan. Pero kapag humingi ka sa Diyos ng payapang isipan, hindi ka apektado ng malnourished na wallet. Bakit? Kasi alam mo, mas maramit makapangyarihan ang Diyos na higit sa sapat ng lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Ikatlo, mga kapatid, Lord, bigyan mo ko ng kalmadong puso. Kalmadong puso. Bakit? Kapag kalmado ka, lagi kang panalo. Amen? Kapag kalmado ka, nagiging mapayapang sitwasyon ng buhay na pinagdaraanan mo. Kapag kalmado ka, malayo ka sa gulo. Kapag kalmado ka, nakapag-iisip ka ng maayos ng tamang pasya sa pagharap sa hamon ng buhay. Ikaapat na binabanggit ko po, una sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng mainam na kondisyon ng katawan. Lord, bigyan mo ako ng payapang isipan. Lord, bigyan mo ako ng kalmadong puso. At ang ikaapat na sinasabi ko, Lord, bigyan mo ako ng inspiradong pananaw sa buhay kahit minsan daraan tayo sa desperadong sitwasyon. Inspiradong pananaw sa buhay. Bakit, mga kapatid? Kapag inspirado ka, kahit maraming nang iinis sa iyo, tuloy pa rin ang saya at ligaya ng buhay. Amen? Kapag inspirado ka, kahit wala yung kasama mo na nagsabing sasamahan ka, hinintay mo, hindi ka na maiinis. Bakit? Sasabihin mo, Lord, kahit di ako sinamahan ni kumaring nangako sa akin, alam ko naman, nangako ka, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Importante po yan sa buhay. Kaya yan po yung simpleng prayer ko. Lord, mainam na kondisyon. Lord, payapang isipan. Lord, kalmadong puso. Lord, inspiradong pananaw sa buhay. Kahit minsan desperado yung sitwasyon na ating pinagdaraanan. Kaya hindi po ako madaling mainis, mayamot. Hindi po ako madaling magalit, mga kapatid, madaling magtampo, kasi alam ko na may Diyos na may control ng lahat ng bagay. Ikatlo, na nais ko pong ihatid sa inyo, mga kapatid, yung salitang dwelling in God's protection. O sa ating sariling wika, lumagi po tayo, mamuhay tayo, mabuhay tayo, doon po tayo tumigil sa proteksyon ng Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Psalms chapter 23 verse 4, kahit na ang daing iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw kagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggala. Dwelling in God's protection. Mamahay tayo, dumuon tayo
sa pag-iingat ng Diyos. At paano po tayo ingatan ng Panginoon, mga kapatid? Doon tayo sa kanyang katwiran. Doon tayo sa kanyang katwiran. Tignan nyo ito ha. Sa gawaing ito, ang dami pong mainam na inspiration na sinabi ang Diyos sa pamamagitan ng ating servant leader. Ang tawag po sa ating gawain, family appointment with El Shaddai. Saan man kayo pumaroon, mga kapatid, makarating ka ng abroad, kapag dumalo ka sa gawaing ito, tinatawag pong family appointment with El Shaddai. Na anong ibig sabihin? Meron po tayong kapamilya dito. Meron po tayong kapatid. Meron po tayong kasama sa ating buhay pananampalataya. Kaya hindi tayo nag-iisa saan man tayo pumaroon. Pag inawit na po ang Bless the Lord, El Shaddai, purihin, ang ibinigay po na tawag, time na ito, portion na ito, inspirasyon ng Diyos sa servant leader, tawagin pong healing message. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang nagpapagaling po yung mensaheng dumarating sa inyong puso. Payag kayo sa aking sinabi? Kahit hindi po kayo patungan ng kamay ng preacher, kahit hindi kayo malihans, mga kapatid, makinig po kayo ng salita ng Diyos. Tanggapin natin ang pangako ng Panginoon. Titiyakin ko sa inyo, may kagalingang ginagawa ang Panginoon sa ating kalooban, sa ating buhay. Isipin po ninyo, balikan ko yung sinabi ng sister sa akin sa Israel. Brad, sa gawain ni El Shaddai, diyan ako humuhugot ng lakas. Minsan nakaiinis yung kanyang sitwasyon, nakayayamot yung pangyayaring kanyang pinagdaraanan. Pero hindi po nawawalan ng pag-asa ang sister na ito. Tuloy-tuloy pa rin siya. Bakit? Sapagkat alam niya, sa gawain ito, nagpagaling ng kanyang puso at kalooban ang makapangyarihang Diyos. Amen. Tignan nyo, mga kapatid, ang pagkakaiba. Matapos kayong makinig ng salita ng Diyos, ito ang katotohanan ng buhay. Kung may utang po kayong babayaran, kahit awitin mamaya ang give thanks, ang katotohanan, may utang pa rin kayong babayaran. Amen? Hindi po ba? Halimbawa, nagpipreach ako ngayon, may bayarin kayo? Kahit kantahin natin mamaya ang give thanks, may bayarin pa rin kayo. Pero ng pagkakaiba, mga kapatid, hindi ka na nawawala ng pag-asa. Hindi mo na sinasabing, Brad, hindi ako takot sa katapusan ng mundo, mas takot ako sa katapusan ng buwan. Bakit? Marami akong bayarin, Brad. Pero ngayon, dahil sa salita ng Diyos, inspirado ka, kahit marami akong bayarin, alam ko, makatatawid ako dyan dahil may Diyos na tapat ang kanyang pangako sa akin. Amen. So, nagbabago yung pananaw mo kasi pinagaling ng Diyos ang iyong kalooban. O, ito pa isang katotohanan. Habang nagpipreach ako sa inyo ngayon, kung yung asawa mo nasa piling ng iba, kahit kantahin natin mamaya ang give thanks, ang katotohanan pa rin ang asawa mo nasa piling ng iba. Ano na lang ang pagkakaiba? Nung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, tamad kang maligo, tamad kang mag-ayos, kasi sasabihin mo, wala namang asawang uuwi mamaya. Pero matapos kang makapakinig ng salita ng Diyos, nagbabago yung pananaw mo, nagbabago yung disposition mo, at sasabihin mo, magpapatuloy ako ng buhay sapagkat alam ko may Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Isa munang malakas na palakpak sa Panginoon. Isa pa, mga kapatid, sinabi ng servant leader nung unang panahon na hanggang ngayon pinanghahawakan ko ang mga anak ni El Shaddai sa panahon ng kawalan, hindi mawawalan. Amen? At alam ko, kita ko po yan. Sabi ko nga sa inyo, for almost 36 years ng aking buhay pangangaral sa gawain ng Panginoon, kita ng aking mga mata ang himalang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. At bilang manggagawa sa gawain ito, ranas po natin yan.
tayong lahat survivor, winner ng pandemic. Dumating ang panahon sa buhay po natin, paglalakbay. Nung magkaroon ng pandemic, mga kapatid, tumigil po ang hanap buhay. Tumigil yung ating pagkita. Pero isang bagay ang nakita ko sa mga anak ng Diyos. Pagkatapos po ng pandemic, wala akong nakitang anak ni El Shaddai na nagsipayat. Mas marami akong nakitang nalagdagan ang kolesterol ng kanilang katawan. Yung ilan sa inyo, kung kailan pandemic, saka natutong magluto. Sabi nga nung isang sister sa akin, Brother Medeng, tapos na ang pandemic, hindi pa ubos ang sardinas sa bahay namin. Bakit mga kapatid? May Diyos na naghahatid ng ating pangangailangan. Kung aasa tayo sa kamay ng tao, pwede tayong mabitin. Subalit kung aasa tayo sa presensya ng Panginoon, wala pong umasa sa Diyos na kanyang binigo. Amen. Nasusundan ninyo ako? Yung dalawang verse, ulitin ko po, yung unang verse, mga kapatid, nag-o-offer po ng comfort ng Diyos sa buhay natin, available para sa atin. Ikalawang verse, mga kapatid, yung presence ng Panginoon, yung power ng Panginoon ay available sa mga taong magtitiwala sa Kanya. Paano po natin maranasan? Una, sabi ko sa inyo, trust in God's promises. Ikalawa, find comfort and strength in His presence. At ang ikatlo, dwelling God's protection. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Bago tayo dumaan sa pandemic, yung Salmo 91 na ating binabanggit sa impilang pinagpala, inuusal po natin alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon, alas 12 ng hating gabi. Pero ngayon, kada oras po, nagsasalmo tayo. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na kailangang ibigay natin ang ating sarili sa Kanya, lumagi tayo sa Kanyang katwiran upang maingatan tayo ng makapangyarihang Diyos. Amen? Lagi po kami sa kalye, kaming mga preachers. Kung saan-saan po kami dinadako ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. Kung saan-saan lugar, mga kapatid, basta available, ang mga taong nagkakatipon para katagpuin ng salita ng Diyos. Pero wala pong preacher na umaayaw at nagsasabing, ayaw ko sa inyong lugar, sister, na mag-preach, magulo sa lugar na yan. Wala po, tuloy-tuloy. At alam ko, minsan kahit magulo ang lugar, kapag gawain na ng Panginoon, nagiging payapa ang dakong iyon. Bakit? Ang mga taong lumalagi sa Panginoon, binibigyan ng proteksyon ng Diyos ang kanilang buhay. And finally, mga kapatid, ang ikaapat, para ma-enjoy po natin yung dalawang verse na aking ini-offer sa inyo, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Ikalawa, lumagi tayo sa aliw at lakas ng presensya ng Panginoon. Ikatlo, mamahay tayo sa pag-iingat ng Diyos. At ang ikaapat, mga kapatid, yung salitang activating God's power by reflecting on its teaching and applying them to your life. Sabi po ng Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alam po ba ninyo, ang salita ng Diyos na inihahatid sa inyo, hindi lamang pakinig ng ating tainga, hindi lamang para kilitiin ang ating damdamin at sumaya yung ating kalooban. Ang salita po ng Diyos ay paghatid ng Diyos sa buhay ng tao sa isang maginhawa at matagumpay na buhay. Product po ako ng broken family. Elementary ako nang iwan kami ng aming ama. 5 kaming magkakapatid na lalaki, ako po ang panganay.
Ako ang naging katuwang ng aking ina sa hanap buhay, pero hindi po mainam ang pagpalaki ng aking ina sa akin. Dahil madalas po akong paluin at murahin kasi sa 5 magkakapatid na lalaki akong kamukhang kamukha ng tatay ko. Nagkaroon po ako ng sama ng loob at hinanakit sa aking magulang nung unang panahon. Sabi ko, kapag malaki na ako, iiwanan ko yung nanay ko, hahanapin ko yung tatay ko at ibabalik ko sa kanya ang ihirap na ipinasa niya sa akin. Nagkaroon po ako ng sama ng loob. Nagkaroon ako ng hinanakit sa aking mga magulang, pero salamat sa Diyos. Nasumpungan ko po ang gawaing ito. Napakinggan ko yung tinig ng ating servant leader. At pinatunayan sa akin ng Panginoon sa gawaing ito, pwede akong iwan ng aking amang nasa lupa. Pero ang ating amang nasa langit, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Noong unang panahon, kapag nakakita po ako ng isang ama na nagpapasalubong, pagdating ng alas 5 ng hapon sa kanyang mga anak, kahit si Sarunyan o kung ano mang Sitsiria, naroon po yung inggit ng aking puso. Pero ito ang nasabi ko nung masumpungan ko ang gawain ng Panginoon, yung hirap ng damdaming inilagay ng aking ina, ng aking ama sa aking puso, hindi ko ipapasa sa aking mga anak. At alam po ninyo mga kapatid, pinatunayan sa akin ng Diyos. Ang aking mga anak, ang aking mga apo, ang aking saling lahi, nasa pag-iingat ng makapangyarihang Diyos. Noong unang panahon, bago po palitan ni nanay yung aming tsinelas, kailangang humalik yung aming sakong sa lupa. Pero ngayon, kitang-kita ko sa bahay ng aking mga anak, sa bahay ng aking mga apo, nagkakagulo ang tsinelas sa kanila sa bahay. Ano ang gusto kong sabihin mga kapatid? Nang tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lamang available sa iyo, available sa iyong saling lahi. Amen? Di ba ranas po ninyo yan? Ramdam ninyo? Kaya tignan nyo mga workers sa gawain ito, kahit lagi silang abono sa gawain, tuloy-tuloy sila sa paglilingkod kasi kitang-kita naman kung paano pinagpala ng Diyos ang ating saling lahi. Lola, pwede mong sabihin sa abo mo, Apo, yung hirap na naranasan ko, hindi mo mararanasan. Payag kayo sa aking sinabi, mga lola? Na pwede mong sabihin sa ako mo, Apo, yung hirap na naranasan ko, hindi mo mararanasan. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hinayaan mong kumilos sa iyong buhay, hindi lamang ikaw ang pinagpala ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ang iyong saling lahi at ang pinakamainam mga kapatid, inihahatid tayo ng Panginoon sa isang matagumpay na buhay. Tayo po tayong lahat sa oras na ito. Kunin po ninyo ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga religious articles, at gaya po ng alok ng aking binas sa inyo mga kapatid, huwag po tayong mangamba. Huwag tayong matakot dahil may nangako sa atin sa panahon ng bagong tipan na kayang tungpad ng pangakong ito. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata, yakap ang mga religious articles, prayer requests, at hayaan nyo pong sa dako na inyong kinilalagyan, maranasan ninyo ang presensya, ang kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. Kung magaganda o mapabalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa kaibigan. Huwag kang
may kasama ka. Siya'y naramay mo sa tigrihan. Si Jesus, di ka papabayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, daradaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Ang mga gamba o mga balisa, huwag kang magkakako o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tigrihan. Si Jesus, di ka papabayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, daradaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka papabayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, daradaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Huwag ka lang magangamba. Ama naming nasa langit, salamat po sa mabuting balita na dumating sa aming puso. Salamat sa katiyakan na ang iyong pangako tinutupad mo sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Sa oras na ito, patuloy mo pong katagpuin ang lahat ng dalangin sa puso ng aking mga kapatid, ang kanilang mga prayer requests, ang mga taong nasa isipan nila, ang aming mga mahal sa buhay na kailangan ng himala na galing sa iyo. Pagpalain mo po lahat ng tangan sa kamay ng aking mga kapatid. Gamitin ang mga religious articles na ito bilang daluyan ng iyong kapangyarihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain po ang lahat ng manggagawang iyong kinatagpo sa dakong ito sa oras na ito. Pagpalain ang kanilang hanap buhay. At silang lahat na patuloy na tumutulong sa pinansyal na kalagayan ng iyong gawain. Tulangin po namin, O Diyos, na maibalik ng higit sa sapat nilang pangangailangan. At hayaan mo po na anuman ang sitwasyon na aming daanan, magkaroon po kami ng inspirasyon na pananaw sa buhay at patuloy kaming umasa sa iyong pangako na di mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ama, sa oras na ito, sa dakong ito na aming kinatatayuan, inaangkin po namin ang buhos ng iyong biyaya sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart. God bless po. Happy anniversary sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's bigger. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's bigger. Jesus Christ, His Son.
We declare